Hello po, good morning sa ating lahat. Welcome sa ating market briefing. So to start, let me share my screen with you. Ayan po. So umpisahan po natin sa euro. So tulad ng dati nating ginagawa, we try to identify kung ano yung bias ng galaw ngayong araw. So titingin muna tayo sa daily. Kung nakikita mo naman no, ang technical bias niya ngayon because of this red candlestick here ay pababa pa rin. So kung titingnan natin dito sa smaller time frame mo, medyo medyo may ano ngayon no, medyo may contradiction dun sa sinasabi ng pagbaba mo kasi if you look at alam ko may mga naguhit na ako dito eh. Sana hindi nawala. Ayan. So kung titingnan natin ito, tulad ng sinabi natin kahapon, di po ba? Ito ay nasa triangle. So nung nag-break yung triangle, inusad mo lang yan, nakuha mo ito, dito pumunta yung presyo kahapon. So dito po siya pumunta. Ngayon naman, pagdating niya dito, umakyat hanggang dito sa yan, hanggang dun sa line ng channel. Ngayon, saan siya pwedeng pumunta ngayon? So kung titingnan mo, if you are going to consider the possible movement of euro, although ang bias mo ngayon is still down. Pero ang inaano lang natin, what we are trying to find out, even if you reach this part, it doesn't invalidate the downtrend. So most likely, ang ano po niya dito, ang tinitingnan po natin dito ay ito po. Pwede po niyang i-retest po itong high dito which is 1913 or this one, the 50-day moving average at 1912. So yan po yung pwede niyang i-retest and then it will go down again. Most likely lalabas na false breakout ito hanggang mamaya no. Pag ito po pumasok kaagad dito sa area na to ng in 3 bars ano in 1 tapos akyat 2 tapos pagdating ng 3 bumalik uli dito, then malamang po yan na pag ganun ang ginawa niya, babalik po dito yan. Magre-retest uli dito sa ilalim ng channel. So, and hindi pa rin naman na-invalidate yung previous na target niya na ito. So, yung previous na target, outstanding target mo is this one. The low here is 18. The low here is 1847. Ano po? Yun pa rin yung target mo kasi nga rounding top na itong ginagawa ng hourly mo. So sell at 1912 area, sell at 1912, ang target mo is still the 1847 of your rounding top at ang cut loss mo ay 1936. Yan po ang euro sa ngayon. So kung titingnan naman natin ang British pound, kung titingnan mo yung daily mo, take note of this level, 37.78, ano? Yan, kasi bakit ko pinapa-take note sa atin? Kasi importante po yan dito sa kanyang magiging target later on sa pagbaba.
So kung kukuhanin mo yung kwento nito, either you look at it from the perspective of head and shoulder or a ang tawag dito or a broadening wedge, yun pa rin ang kanyang the same din ang kanyang measuring implication. Ang measuring implication niya is the height of the head. Tapos nung nag-break siya, dun mo ngayon siya, yun ngayon yung tumbok ng presyo mo. So, hindi na niya konti na lang, mga 10, merely mga 10 pips na lang, abot na po yan. So, considered as okay na rin yung naging initial price objective mo. So, kung titingnan mo ngayon naman, saan siya pwedeng pumunta? Kung titingnan mo yung ginagalaw niya ngayon, nag-break na siya from again, meron kang head and shoulder dito. So yung break ng head and shoulder mo dito, tanggalin natin to para hindi na kayo malito, ano? Ito ang shoulder mo, ito ang head mo, ito ang shoulder mo. Kasi yan po ito yung malaki, oh. Ito yung neckline mo, this is the neckline, this is the shoulder. So kung yan yung head mo ngayon, kung yan yung head mo, ito naman yung tinutumbok mo. Ito yung tinutumbok mo, nasa 37.20 area na. Pero, di ba sabi natin, usually, when a price breaks from a trend line, it makes a first, it usually makes a correction after breaking the trend line. So, ang inaabangan natin, what we would want to do is wait for the correction after the breakout. So dito po yung first correction niya after the breakout of the trend line, saka po niya pupuntahan ito. But before hitting this, it may probably hit this price level muna. Itong previous low na ito, which is 37.84, or this one here, 37.81, which is from an extended trend line coming from saan galing 37.80? Yan, yung low dito, ay yung high dito, no? Previous resistance mo siya, ngayon nagiging support siya. So yan po yung pwede niyang tumbukin. So ang inaabangan po natin dito is a correction up to 38.64 area. Tingnan natin sa hourly natin kung feasible po siya, no? So 38.64, yan. It becomes clearer pagka tiningnan mo sa hourly mo, this the head and this the shoulder, no? Tapos, meron kang breakout, nagko-correct siya ngayon. So you wait for it, it's now doing at 38.58. So abangan lang natin hanggang dito. Lalong-lalo na pagka nagkaroon ng price rejection or price reversal pattern dito po. So ang selling mo is 38, bakit 38.62? 38.64. 38.64, ang target mo is 37.84. Dala po yan ng dito po. Yung 37.64 po ay ito po yung target mo dyan. Sorry. Yung previous no? Saan galing yan? Yung previous, galing yan sa previous support or resistance, 37.78. Yan. So ang ano mo naman ngayon, ang cut loss mo naman ngayon is 34 pips, kaya po 38.98 po. Kung wala nang katanungan sa British Pound, we can now move on sa ating AUD-USD. Ang AUD-USD naman, kung titingnan mo yung daily mo, just to ascertain kung saan ang
bias niya. Ano? So ito yung sinasabi natin kahapon. So yung sabi natin kahapon, 'di ba? It is now doing at a it is not the price is now moving along your daily resistance. So nung nagpakita siya ng rejection na magkasunod, most likely yung pangatlo itutuloy na niya. So kahapon tinuloy niya. So ngayon, ano bang gagawin niya ngayon? Will it correct or will it consolidate after a long drop? Titingnan natin sa kasi 'di ba sinasabi ng technical analysis natin wala pong tuloy-tuloy na galaw sa market. So every time you see a long drop, mag-expect ka ng either a correction or a consolidation. Ito, long drop, consolidation, long drop, consolidate, long drop, consolidate dito before na umakyat po siya. So yun po yung tinitingnan po natin dito. We are now expecting a consolidation or a correction from the market after coming from a long decline. Ano po? So kung magko-correct man siya, saan siya pwedeng mag-correct? It can probably correct up to here. Kasi this is a previous resistance level na naging support. Ibig sabihin, meron siyang significance. Hindi lang ikaw ang nakakakita, nakikita din ito ng market because of the price action here. Kung papansinin mo, tumigil siya dito. So yung 77.58 is actually a good area to sell in light of the prevailing trend. Ano po? So ang ano natin sa Australian dollar, if you go to your smaller time frame, 75 pwede siyang mag-correct hanggang dito since it is it is trending, no? Nagte-trend siya dito at saka yung correction niya dito or yung galaw ng candlesticks dito ay napakaliliit compared to the galaw ng pagbaba. So ibig sabihin this is a healthy consolidation or a correction. So kung healthy consolidation ito because of the movement ng mga price mo, most likely aabot siya hanggang dito. Pero technically, ang best pa rin is ito pa rin yung yung previous na support mo na nagiging previous support mo na dating resistance level. So ito 75.39. So 75.39 ang take profit mo, selling at 75.39, ang take profit mo is 74.77 because of the measuring implication derived from this trend line. So if you derive from this trend line, ito yung makukuha mo, ito yon. So ang target po nito ay kung ibabase mo dito, malapit siya dito. So ito na lang yung kuhanin mo. And this area here is 74.77, kaya po 74.77 yan. Tapos ang cut loss mo is 22 pips, kaya po, pumasok ka sa area of value, kaya doon ka mag-a-add mismo sa area of value. Kasi kung hindi area of value yung pinasukan mo, mag-a-add ka ngayon ng ATR mo sa the most recent swing high or swing low before the current price. Ano po? So kung wala na pong tanong sa wala nang tanong sa AUD-USD natin, tayo po ay lilipat naman sa Japanese Yen. Ang Japanese Yen naman po, kung titingnan nyo sa daily, ay mukhang pababa siya pa rin in light of the uptrend channel. So ito yung niya. There is meron siyang correction ngayon from the ano bang tawag dito? Meron siyang correction from the uptrend. So we expect na magre-retest itong 110.06 level mo or 110.03 or 110 whatever this area here. Ito 110 nearing 109 level na to .
So if we are to look at our smaller time frames, titingin tayo ngayon ng area of value. Ibig sabihin, we will try to identify a possible area where we can put out a sell position. So kung dito natin titingnan yan, kung dito natin titingnan, mukhang ito ay viable na formation. Kasi bakit natin sinasabing viable na formation? Mukha namang tumitigil sa kanya ang oh. And longer as well. Yes, ma'am. Nakamoto's code. Hello po. Ay, hello Ma'am Vilma. Good morning po. Kung titingnan po natin ito, this is not a, hindi, sorry po I was, at first glance, akala ko triangle. Wala ka palang makuhang maayos na base dito. So, we will consider itong formation na to. May mga lagpas-lagpas siya, but that's okay kasi this lagpas-lagpas could be a false break, could be a whipsaw, yan, false break ito, whipsaw ito. So ngayon, kung ganyan ang tinitingnan natin ngayon, how do we read this? So ito ngayon ay so ito yung head mo, 'di ba? Ito yung shoulder mo. If you connect it, pagka pagka na-break dito, then invalidated na yan. So habang hindi po nabe-break yan, ang mo ngayon, this is a continuing head and shoulder kasi drop, consolidate through a head and shoulder, then possibly break on the downside, no? So if you are to look at it, dito, ang selling opportunity mo should come from whenever the price approaches this area. So kung titingnan mo siya, kanina nangyari yan, itong level na to. Hindi nga lang siya na-hit ng eksakto, pero alam mo na, ang teknika, ang pagdodraw ng trend line is not an exact science. So you make a decision here. So kung ang nakuha mong value ng selling mo, halimbawa ito, 110.60, pero ang high price lang is 110.59, so nasa iyo na yon kung gusto mong i-adjust siya nung palapit na yung presyo at nakikita mong hindi na umaabot. No? Saan mo makikita yan? You can see that sa per minute. Yan. Pag nakikita, di ba halimbawa, ito 109. 109, ito, nakikita mo paabot siya dito, di ba? Nung umabot siya dyan, nakita mo may reversal dito sa per minute mo. So, yun po yung sinasabi ko na it's up to you to decide dun sa mga so dun sa mga smaller time frame kung papasok ka na o hindi, as long as it is in line with the prevailing trend. Kung hindi po siya in line with the prevailing trend, huwag mong gamitin yung smaller time frame mo kasi duduguin ka lang or matatalo ka lang. So ang selling po natin sa Japanese yen po ay 110.60. Yun, pag lumapit po siya uli doon, we could put out a sell order and then ang target profit po natin is 110.06, which is the opposite of the trend line, no? Opposite of the channel. Tapos ang cut loss mo is 110.80. So kung wala na pong katanungan dyan, tayo po ay pwede nang lumipat sa gold. Ay, sorry, wala palang. Ito pala yun, tama.
channel. I was thinking, ay, ba't walang channel? Maya-maya po mag-a-adjust din yung trend line. Medyo mabagal lang po ang adjustment niya, pero nag-a-adjust din po siya, no? The way you plotted it initially, mag-a-adjust din siya. So, yan po. So kung wala na pong katanungan sa Japanese yen, tayo naman ay dadako ngayon sa gold. Ang paboritong i-trade ng bayan, ano? So sa gold naman po, kung titingnan natin yung ating daily, kung saan ang bias niya, kung titingnan niyo po ito, napakalaking napakalaking head and shoulder. So hindi po pare-pareho ang itsura ng head and shoulder, but they follow the same concept, no? Meron kang shoulder dito, meron kang head, meron kang shoulder. Maliit nga lang yung shoulder niya, pero it's not a classic textbook na itsura ng head and shoulder, but it is still a head and shoulder. So this is the neckline. So nung ngayong araw, nag-break siya po, no? Nakapag-break na po siya dyan. Kung hindi nyo madesisyonan kung break yan o hindi, you go to lower time frame. When you go to lower time frame, at pag nakita mo na ang tawag dito, mas pronounce or mas clear yung mga ibang patterns na ginagawa. So meron kang ibang pattern ngayon na ginagawa dito, no? Right before the breakout, kasi 'di ba yung neckline mo is ang neckline mo sa head and shoulder mo ito 1764. Pero prior to 1764, nakikita mo ito, this is a right angled triangle. So right angle triangle or triangle with a flat bottom. So ang ano po nito, ang bias po nito is on the downside. Sang downside, ang gagawin mo ngayon, susukatin mo, di ba? Nung nag-drawing ka ng hypotenuse dito, yung hypotenuse niya, igagalaw mo lang yan, pagka-break niya, igagalaw mo at ididikit mo siya doon sa pinakamababang or doon sa part ng base ng triangle. So yung nasa left side, pinaka-extreme left side ng triangle mo. So what is the extreme left side of your triangle? Ito po. So dyan mo ngayon ididikit yung hypotenuse mo para makuha mo yung target. So nakuha ba yung target? Yan. So kahapon, yan po yung ginalaw niya, either kahapon or madaling araw kanina, dyan po nag-overshoot siya ng konti dito, nagkaroon ka ng whipsaw dito. So anong ine-expect natin ngayon? Ito yung support mo. Ito yung support ngayon triangle mo. Bakit natin iniisip na support yan? Kasi po, in reference to this previous low, ito, tapos trend line siya dito, it could possibly support at this area. No? When it supports at this area, pihado pong umakyat uli yan. This might be the support that we are looking for before the price the correction after the breakout. So dito nag-breakout, ito marahil yung support bago siya mag-correct dito. Hanggang saan magko-correct? Hanggang dito sa 1773 bago siya bumaba po ulit. So pagka nag-correct po yan hanggang 1773 po mamaya, I do not encourage buying at this particular time. Kasi kung sinasabi ko, Edwin, kung sigurado ka na aakyat yan from 1763 up to 1775, bakit hindi ka na lang mag-buy? Tama po kayo, may point po kayo. 1773, sorry. You have a point there. Pero ang sinasabi ko lang is do not trade against the trend. What is the trend? Downtrend. So if downtrend is the prevailing trend, and if you are trying to put out at a buying position, pagka nag-reverse ang market, mapag-iiwanan ka ng todo-todo. Hindi tulad ng if you are in line
with the prevailing trend, gumalaw man ang market, siguradong gagalaw ng malaki yan kasi nasa direction ka, or gumalaw man ng malaki yan sa direction ng prevailing trend, at least kahit papano, you have confluence in your side, on your side, no? So ang selling mo dito is 1773, ang target mo pa rin is the previous low, either yung previous low na 1759 or itong previous low na ito na ngayon ang tatargetin mo, 1750.59. Yan, so ang selling natin 1773.08. Selling is at 1773.08. Ang target mo is 1750.59, which is at least $23 away, ano? So yung cut loss mo is $12 away from your entry price, which is at 1785. So kung wala na pong katanungan, tayo naman po ay lilipat ngayon sa Forex News. I'm just wondering why bakit parang kumonti po ata tayo ngayon? Yan, so today is Wednesday, it's June 30, it's the last day of the month. Yung pulang red flag dito is from China, so manufacturing PMI ay lumabas na pala, 9 o'clock kanina pa. So dapat nag-react na ang Australian dollar dito. Dito po naman sa mamayang hapon ng alas 2, you have GDP quarter on quarter. So meron kang contraction pa rin ng negative 1.5. Kung lalabas na positive ito, mag-appreciate ang British pound against the US dollar or against other currencies, ano po. So depende po sa ano nila yan, and then after 2 o'clock relatively quiet market or technical ang igagalaw niya, and then come 5 o'clock ng hapon meron kang news coming from the European Union side. Meron kang inflation indicator dito na dalawang magkasunod. One is core CPI and the other one is kasi iba-iba ang mga basket of goods sa inflation index, ano po, bawat bansa meron silang unique na ginagamit na basket of goods and services. So sa halimbawa sa US, pati ang price ng movie ticket sinasama nila sa basket of goods dun sa inflation index, pero ang ibang bansa hindi nila sinasama yung price ng tobacco and movie tickets. Siyempre ngayon hindi kasi walang sine because of the pandemic, ano po. So yung ano naman sa pagdating ng 8 o'clock ng gabi, meron kang employment change. So itong employment change po, kung lumalaki po yan, gumaganda yung ekonomiya. It is a reflection when the figure becomes bigger, it is bullish for the currency. Tingnan nga natin kung tama yung sinabi. Yan, so a high reading is traditionally seen as positive or bullish for the USD, while a low reading, kasi titingnan mo lang naman, di mo naman kailangan, ang sinasabi ko lang, when you look at the indicators, you just look kung positive or negative ito. So kung positive, yung ano niya, yung title niya, positive, kasi employment, therefore, kung lalaki yung figure, maganda para sa currency.
So kung ang lumabas po mamaya is bigger than previous and of course bigger than expected, so the market will adjust. So bakit natin sinasabing will adjust? Because the market has already traded the 600K figure. Ibig sabihin, nag-discount na ang market. That is the discounting action of the market, which is kung babalikan mo, it's a foundation of our Dow theory sa pagte-trade. Ano po? Dow theory, DOW, hindi, Dow Jones, hindi po yung ano daw? Ano sabi niya daw? Hindi po ganun. So, wala na, no? After that, it's relatively quiet kasi hindi naman masyadong market mover itong mga susunod, pero may galaw pa rin. May galaw pa rin, pero it can still rock the market a bit, pero hindi po siya kasing significant ng mga pulang flag na mga ito. So on that note, maraming kung may katanungan po kayo, please shoot your questions. Kung wala naman po kayong katanungan, maraming salamat po sa pagsama po sa atin sa ating market briefing po ngayon. So hope to see you again tomorrow po.